Taon-taon tuwing sasapit ang buwan ng June ay pinagdiriwang ang Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Pride Month. Ito ay para alalahanin ang nangyaring kaguluhan noong 1969 sa Stonewall at para na rin ipanawagan ang pagkakaroon ng equality lalo na sa larangan ng hustisya at oportunidad. Bilang pakikiisa sa LGBTQ Pride Month at pagbibigay pugay sa kanila ay talakayin natin ang mga krimen na kinasangkutan ng ikatlong lahi. Unahin natin ang kaso ng trans Pinay na si Melody Bruno. Malusog na umalis ng bansa para magpunta sa Australia at makipagkita sa kasintahan. Makalipas ang mahigit isang buwan ay iniuwi ito sa Pilipinas na isa ng malamig na bangkay. Sa kabila ng pag-amin ng may sala ay nakulong lamang ito na hatulan ng 22 buwan na pagkakakulong. Ano ang nangyari kay Melody Bruno sa Australia at may kinalaman nga ba ang pagiging trans Pinay nito kaya tila naging mailap ang hustisya para sa kanya? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Mabait, magalang, masiyahin at mapagbigay. Ganyan ilarawan ng pamilya at mga kaibigan si Melody Bruno. Ang kanyang pamilya ay simpleng mga mamamayan lamang na naninirahan sa Tandag, Surigao del Sur, kung saan katulad ng ibang bata ay lumaki si Melody sa isang payak at simple lamang na pamumuhay ng kanyang mga magulang. Tulad ng ibang bata ay mahilig ito na maglaro sa lansangan, tumambay sa bubong ng kanilang bahay, umakyat sa mga puno ng mangga at kumain ng ice candy kasama ang ilang mga kaibigan. Habang lumalaki ayon kay Melody, ay nahilig siya sa musika at sa tuwing makakarinig ito ng tugtog ay agad niya iyong sasabayan ng sayaw, na siya namang nagbibigay ng aliw sa mga nanunood. Sa murang edad ay alam na niya ang kanyang kasarinlan at maswerte siya dahil supportive ang pamilya sa kanyang landas na nais tahakin. Nang magtapos sa Surigao del Sur University, ay lumuwas si Melody ng Maynila para sa magandang opportunity at para makatulong sa dalawa pang kapatid na nag-aaral. Sa galing nito sa salitang Ingles, ay agad naman itong natanggap sa Alorica bilang call center agent. Habang nagtatrabaho ay umuupa ito ng isang kwarto sa Makati City. Sa kabila ng busy sa pagtatrabaho ay may isa pang hilig si Melody. Ito ay ang paglahok sa mga beauty pageant at favorite nito ang pagsagot sa mga katanungan. At sa tuwing mapagbibigyan ng pagkakataon para magsalita at magbigay ng saloobin ay palagi nitong pinagdidiinan ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay lalo na sa katulad nilang LGBT. Sa kabila ng lahat ng ito ay tila may kulang. Tulad ng iba ay pangarap din ni Melody ang magkaroon o makatagpo ng isang lalaki na magmamahal at tatanggapin ang kanyang pagkatao. Ayaw ni Melody ng isang Pilipino. Mas gusto niya ang ibang lahi. Para kasi sa kanya ay mas matatanggap ng mga ito ang kanyang kasarian bilang kinikilala sa ibang bansa ang pagpapakasal ng LGBT. Dahil dito ay isa din si Melody sa mga gumamit ng dating site para makahanap ng pag-ibig. Hindi nagtagal ay nakilala niya ang isang Australiano sa katauhan ni Andy. Si Andy ay nakabase sa Wagga Wagga, New South Wales, Australia. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na si Melody ay isang trans Pinay. Sa kabila nito ay genuine ang pinakita nitong pagmamahal kay Melody. Sa katunayan, ay 2 beses itong nagpabalik-balik sa ating bansa para makilala ang pamilya ni Melody. Nang tumagal ang kanilang relasyon ng halos 1 taon, ay napagplanuhan ng dalawa na si Melody naman ang magpunta ng Australia. At ito nga ay naisa katuparan nila noong August 2019. Umalis ang malusog at masiglang si Melody ng Pilipinas para magbakasyon ng 3 linggo sa nobyong si Andy sa Australia. Pagdating sa Australia ay tumuloy sila sa farmhouse nila Andy sa Wagga at para malibang ang nobya
ay nagtungo sila sa Sydney at Snowfields para mamasyal. Ayon kay Andy, ng mga huling araw ni Melody sa Australia ay nagkaroon sila ng maliit na di pagkakaunawaan hanggang sa dumating na nga ang petsa ng flight nito pabalik ng Pilipinas. Dahil sa hindi magandang atmosphere na namumuo sa dalawa, ay tila nakahinga na maluwag si Andy nang ihatid niya ito ng airport para sa flight nito pabalik ng Pilipinas. Ayon kay Andy, ay nagpatuloy naman ang kanilang pag-uusap ng nobya tulad ng dati. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang siya nang may kumatok na mga pulis sa kanilang pintuan. At dito ay binalita nila sa kanya na patay na si Melody at namatay ito sa ospital sa Wagga. Ang balita ay kinagulat niya dahil sa buong akala niya ay nasa Pilipinas na ito. Ano ang nangyari kay Melody mula nang iwan ito ni Andy sa airport? Buong akala ni Andy, sumakay si Melody ng eroplano at umuwi na ng Pilipinas. Lingid sa kanyang kaalaman na may iba pala itong plano. Sa halip na umuwi ay nagtungo ito ng Sydney at Queensland bago ito bumalik ng Wagga. Habang karelasyon si Andy ay may nakilala itong lalaki sa dating site. Ang lalaki ay kinilalang si Ryan Toyer, isang corporal ng Air Force na nagtatrabaho sa RAF base. Para malaman ang totoong nangyari kay Melody ay dumalo si Andy sa ginawang pagdinig ng korte sa kaso sa unang pagkakataon. Doon ay nakilala niya ang lalaking si Ryan Toyer, isang corporal, nasa 33 years old, maganda ang katawan at bata pa kumpara sa kanya. Sa ginanap na pagdinig ay inamin nito ang kanyang ginawa. Ayon sa salaysay ni Ryan Toyer, ay nakilala niya si Melody sa isang dating app 3 linggo na ang nakakalipas. Nagkaroon sila ng relasyon at tumuloy ito sa kanyang bahay. September 21, 2019 ng hapon ay nagkaroon sila ng pagtatalo nang malaman niya na may kinakausap itong ibang lalaki sa cellphone. At pinalayas niya ito. Para magpalamig ay umalis siya at nagtungo sa isang local pub. Nang bumalik ng pasado 9:00 na ng gabi, ay nadatna niya pa rin ito sa kanyang unit. Ayon kay Andy ay nag-usap sila at muling nagkaayos. Pagising ng umaga September 22, 2019, ay nagkaroon sila ng pagtatalik. Habang nagtatalik ayon kay Ryan, ay nasanay na siya na inilalagay ni Melody ang kanyang kamay sa liig nito. At sa tuwing mahigpit na ang pagkakasakal, ay tatapakin siya nito hudyat para luwagan niya ang pagkakasakal. Subalit ng mga pagkakataon na iyon, ay hindi siya tinapik nito at huli na nang mapansin niya na wala na itong malay at hindi na humihinga. Nang mapansin nito ay agad siyang tumawag sa emergency hotline na 000 at habang naghihintay sa mga paramedics, ay nagsagawa umano siya ng CPR para subukan pang iligtas ang nobya. Dahil sa ginawang pag-amin ay hindi na kinailangan ng mga paglilitis. Sa halip ay dumiretso na ang hukom para sa pagbibigay ng hatol. Noong una ayon sa kanila ay aksidente ang nangyari at pinalayan nila ang nasasakdal. Subalit nang malamang may pagkakamali sa binigay na hatol ay muling naglabas ng pahayag ang hukom at sa halip ay hinatulan nito si Ryan Toyer ng pagkakakulong ng 22 buwan lamang. Ang hatol ay mabilis na kumalat at nagsindi ng apoy sa mga damdamin, lalo na ng mga LGBTs. Dahil para sa kanila ay hindi sapat ang naging kaparusahan. Maliban dito ay nagkaroon din ng discrepancies sa ginawang hatol. Dahil kasi sa pag-plead nito ng guilty ay hindi na nagkaroon ng prosecution ng pagkakataon para ipresenta sa hukuman ang mga crucial evidence na magsasabing hindi aksidente ang nangyaring pagpatay. Base sa statement ng mga paramedics na makatanggap sila ng tawag ay agad silang nagtungo sa sinabing address ng caller sa isang unit sa Tarcota Street, Wagga Wagga. Doon ay nadatna nila ang isang babae na nakadapa sa sahig at may suot pa na damit. Sumalubong sa kanila ang hubot-hubad na nalilito at nagpapanik na corporal na si Ryan Toyer. Ayon sa kanila ay hindi nila ito nakausap ng maayos dahil sa nagpapanik ito. Base sa obserbasyon ng mga paramedics ay walang sinyales na nagsagawa ng CPR si Ryan Toyer sa biktima. Nakadamit din ito gayong sinasabi nito na nangyari ang krimen
habang sila ay nagtatalik. Kapansin-pansin din na natanggal ang isa nitong ngipin at may mga pasa ito sa kanyang pisngi. Nagawa pa nilang dalhin si Melody sa malapit na ospital at base sa statement ng doktor at nurse na tumingin sa kanya, ay napansin din nila ang tanggal nitong ngipin at ang mga marka ng latay sa kanyang likuran. Subalit kataka-taka na ang mga iyon ay hindi nakalagay sa autopsy report. Base sa autopsy report ay putol ang mga ugat sa kanyang liig at para mangyari iyon ay kinakailangan nito ng sobrang lakas na puwersa na hindi ka panipaniwala na dahil lamang sa excitement sa ginawang pagtatalik. Subalit ang medical records at findings na ito ay hindi na naipasa sa korte. Ganon din ang statement ng paramedics, doktor at nurse. Maliban dito ay isang video kung saan ayon sa kaibigan ni Melody ay nagawa pa nilang tawagan ito sa video call ng araw na mangyari ang krimen. Subalit sa halip na si Melody ay isang galit na lalaki ang kanilang nakita. Sa background naman ay napansin nilang nakahiga at walang imik na si Melody. Narinig din nila ang lalaki na galit at sinasabing gagahasain niya si Melody at hahawaan nito ng sakit na HIV. Nang mapanood ang balita ay saka lamang nila nakilala ang lalaki na si Rian Toyer. Ang balita tungkol sa sinapit ni Melody ay nakarating lamang sa kanyang pamilya makalipas ang 3 araw, matapos na matrack ng Australian police ang kanyang kapatid na lalaki na nasa Manila. Ayon sa ina ni Melody ay halos hindi niya matanggap ang balita sa sinapitan ng anak sa Australia. Kung hindi lamang umano sa mga natitirang anak ay marahil, kinuha niya na ang sariling buhay. Pangarap umano ng kanyang anak na mabigyan sila ng magandang buhay at makapagpatayo ng maayos na tirahan para sa kanilang lahat. Ang nangyaring kay Melody ay nagbigay ng galit at daan-daang mga LGBTs at mga citizens ang nagsama-sama at nagsagawa ng mga pag-aaklas sa Sydney, Melbourne at Brisbane. Lahat sila ay nanawagan ng hustisya. Sa kabila nito ay tila naging bingi naman ang hukuman at bigo sila para dingging muli ang kaso. Ang katawan ni Melody ay iniuwi ng Pilipinas at siya ay inihatid sa kanyang huling himlayan sa kanilang bayan sa Surigao del Sur. Malaki ang naging papel ni Andy para maiuwi ang katawan ng kasintahan sa Pilipinas. Sumasama din ito sa mga ginagawang vigils at rally para pa rin sa hustisya. Hanggang ngayon ang kawalan ng hustisya sa pagkamatay ni Melody ay mainit pa rin na pinag-uusapan ng karamihan. Nakakalungkot dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na tila nagkaroon ng diskriminasyon sa mga pagdinig ng kaso. Dahil ba sa siya isang LGBT member o dahil sa siya ay isang Filipina? Naniniwala ako na anuman ang kasirian at anuman ang ating mga paniniwala, lahat tayo ay pantay-pantay. Happy Pride Month sa lahat ng LGBT community. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.